Malapit na po tayong magpasko at magbagong taon. Sa susunod na buwan ay magiging na tayo, year 2024. Kaya advance Happy New Year to all of you guys. So, ang topic po naman natin ngayon ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa mga tradisyon ng mga Pilipino. Ngayon guys, yung tradisyon na yan ay pag-uusapan natin. Sabi nga nila, pag bagong taon daw, huwag kumain ng manok. Kasi daw ang manok ay isang kahig, isang tuka na kapag kumain ka daw nito, yung magiging buhay mo ay magiging isang kahig tuka. It means, maghihirap ang buhay mo. Ngayon naman, pagkakain ka daw ng malagkit, lalagkit naman daw siguro yung relasyon ninyo. So, ano ba yun? Kailangan bang kumain ng malagkit para lumagkit yung relasyon or sa buhay? So, meron naman din po na kailangan daw maglagay ng bigas o ng tubig sa harap ng bahay. Yan po yung lahat ng mga kaisipan na yan, na mga pananaw na yan, mga luma na yan, di ba? So, yan yung mga tradisyon na yan, mga isipan na yan, mula yan sa mga Chino, sa mga Chinese. Alam nyo naman yung mga Chinese na yan, ay mahilig sa mga pamahiin. Kasi yung mga Chinese na yan, wala po silang mga paniniwala, at wala silang pananalig o paniniwala sa Diyos. Kasi iba yung kanilang religion, no? So, tayong mga Pilipino, doon ay sumusunod din tayo sa mga kaisipan at paniniwala ng ibang lahi. Siyempre, alam nyo guys, yung mga lolo natin, mga lola, mga magulang natin, siyempre doon na nila sa mga kanunuan nila yan eh. So, inaano na nila yan, parang ipinapasa nila sa mga bagong generation na mga darating, mga apo-hapuan, mga anak-anak. O yun. Siyempre yan, yung mga paniniwalang yan, ay siyempre dumating, sinakop tayo ng mga bansang mga Hapon, ng mga Chinese. Siyempre yung mga Chinese na yan, mahiligan sila sa mga negosyante yan eh. Kaya yan, dyan sila naniniwala para mas lalo pa raw na yung buhay nila ay sumagana. Pero which is mali naman po yun. Pero kung ano naman po yung paniniwala ninyo guys ay rerespetuhin natin yan, no? Pero sa akin, sana mapakinggan mo din to yung sasabihin ko. Ang lahat ng yan kasi ay baliwala. Hindi po yan, yung mga pagkain na yan ay hindi naman po yan kumbaga yung yung sa pagkain na yan, hindi po yung magiging relate sa magiging buhay natin. Kung may darating na, kung papasok naman yung bagong taon. Ang the best ng gawin natin ay maging matatag tayo sa buhay. Samahan din natin kasi ng dasal. Hindi kasi alam nyo guys, ang dasal ay makapangyarihan yan. Doon natin iasa ang buhay natin sa Panginoon, kung ano man meron tayo. Tapos, kung meron naman tayong pera, huwag naman ting gastusin sa hindi naman na kailangan. No? Dahil syempre sa buhay natin ngayon, kailangan natin na magsikap at maging masipag. Kasi kung aasa lang din naman tayo sa mana ng mga magulang natin, hanggang ganun lang yung magiging buhay natin. Pero kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan natin na gumawa ng paraan para umasenso tayo. At huwag tayo palaging umasa sa mga tradisyon, sa mga bigay, kung sino-sino lang, tapos umaasa lang tayo, tapos mas mapili pa tayo sa trabaho. Alam naman natin na naghihirap tayo sa buhay, hindi pa tayo gumawa ng paraan para kumita. Kahit anumang trabaho na yan, at kung alam naman na marangal, ay wag natin ikakahiya. Sabi nga nila, ay sundin na lang natin, wala namang mawawala, di ba? Pero guys, mali pa rin na pananaw yan. Kasi kung sinusunod pa rin natin at maayon tayo sa kagustuhan nila, sa tradisyon nila, parang isa na rin tayo sa tumutupad sa tradisyon nila, na which is alam naman natin na hindi naman tama. Pero guys, kung ako dati noon, isa din po akong naniniwala. Pero ngayon guys, inisip ko na
may mali. At alam ko na ang Diyos lang nakakaalam sa buhay natin. Basta nasa tao lang ang awa, nasa Diyos ang, mali, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya guys, kailangan natin na sa Diyos pa rin tayo magtitiwala, hindi sa paniniwala ng mga tao. At kung relate ka guys sa video ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!